Pinatay sa saksak gamit ang katana o samurai sword ang isang lalaking canteen helper sa Ermita, Maynila. Ang gumawa niyan, isang barangay tanod na pinagseselosan ang biktima. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ong Pauco, exclusive. Duguan, may mga saksak sa katawan at wala ng buhay ang helper sa isang kantin nang madatna ng mga otoridad sa Ermita, Manila. Sinugod umano ng 57 anyos na sospek ang biktima sa loob ng pinagtatrabahuhang kantin. Bumunot ng katana o samurai sword ang sospek at paulit-ulit na inundayan ng biktima sa iba't ibang bahagi ng katawan. Galit na galit ito at tinaga niya gamit yung samurai na bitbit niya. At yung isang kitchen knife din, sinaksak na rin itong ating biktima na naging dahilan ng kagyat na kamatayan. Matapos ang krimen, sumuko sa barangay ang sospek na isa rin palang tanod. Nakumpiska mula sa kanya ang espada at kutsilyo na ginamit sa krimen. Inamin ng sospek ang pagpatay. Nagawa raw niya ito dahil sa selos. Hinala raw niya ay may relasyon ang biktima at ang kanyang kinakasama. Masakit po talaga sa akin. Kasi no read, no write po ako. Lahat na pinaghirapan ko, binuhos ko po sa kanya. Oh, alam ng mga taong bayan po dyan dahil kahit ako ganito, sa sobrang sipag ko, mabait ako, kilala ako ng taong bayan po dyan. Ginawa lang ako panakit butas po. Sobrang sakit. Pinagpalit ko naman dalawang anak ko. Sa totoo lang. Maharap ang sospek sa reklamong murder. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ong Pauco, News 5. Mga kapatid, ito po ang inyong K-Alaman Queen, Kalad Karen. Always remember na ang K-Alaman ay K-Yamanan. Kaya para sa latest showbiz news at dagdag impormasyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Okay?